Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na tanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila nagre-recruit. December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Ganun, okay, sige. Parang ako, uwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, ito na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba ito magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. So ito na naman tayo, mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi ma'am, pero na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman ang nagkomento doon sa budget nyo na billion. Tapos biglang bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Block kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga surveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko Makabayan Block. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Oo, ang Makabayan kasi 'di ba is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT teachers. Ang malakas sa Davao ay noon nung nandiyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na tanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila
nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Pag na-recruit nila, saan po nila dadalhin ito? Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila taga Davao City, doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit, nadadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun ito yung sa mga armadong grupo nila sa NPA. So, ang nagre-recruit before sa inyo, itong mga party list, tapos isasali nila dito sa teroristang grupo na NPA. Oo. Pero hindi mo kaagad makita yon kasi hindi lahat Hindi lahat ng nire-recruit nila ay umaakyat ng bundok. So, ang makikita mo lang, karamihan, mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero, yung iba doon, dahan-dahan ng hinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala. Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga ni-recruit galing doon sa, kumbaga, tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganun. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Pero bilang mayor ng Davao City, gaano kayo kakritikal dito sa mga sa mga organisasyon na to? Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA. Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization ng mga NPA. Hindi talaga ako tumatahimik. So, talagang palang ugat malalim na. Ika nga, Sa Makabayan, malalim. yes. Sa Makabayan. Kaya, ito ang pumayag kay Martin na kayo ay pa-impeach. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namumuno sa impeachment ninyo. Yes, kung makikita nyo, meron silang endorsement. And when ng you were impeachment. mayor, masasabi mo ba na yung confidential funds mo noon nagamit dito? Merong portion, hindi lang kasi sa terrorism ginagamit ang confidential funds. Ang confidential funds, lahat ng national security issues na kailangan ayusin ng gobyerno ay ginagamitan ng confidential funds. So, ang terrorism, isa lang yon. Ang insurgency, isa lang yon. Sa kadami-dami ng national security issues. And how important na hindi lumabas into open yung kung paano ginagamit yung mga confidential funds na yan? Unang-una, may batas. Yan yung sinasabi namin noon din sa kanila. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan . Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization
intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. So hindi to limited, hindi to limited VP sa anti-insurgency lang. Hindi. Kasama dito pati peace and order. Yes, oo. Broad kasi ang peace and order, 'di ba? Pero lahat ng components at problems sa issues sa peace and order kasama 'yon. Sa local, nadidiscuss nyo yan sa City Peace and Order Council. Pagdating naman sa region, nadidiscuss yan sa Regional City Peace and Order, Regional Peace and Order Council sa ARPO. So madami yan. Madaming issues dyan na tinatakel ang syudad at ang region.